Sa mabuting balita ngayon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang makapagsalita ang lalaki, namangha ang maraming tao. Ngunit may ilan na hindi naniwala. Sa halip, sinabi nila na pinalayas daw ni Jesus ang demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Dahil sa kanilang matigas na puso, hindi nila makita na malinaw ang gawa ng Diyos sa harap nila. Sumagot si Jesus at sinabi na ang kahariang nagkakawatak-watak laban sa sarili nila ay babagsak. Kung ang kapangyarihan niya ay mula sa demonyo, paano niya napalayas ang demonyo? Ipinakita niya na ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Ang pagpapalayas niya ng demonyo ay tanda na ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa gitna ng mga tao. Hindi neutral ang buhay espiritual. Kaya sinabi na Jesus, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ibig sabihin, walang puwang ang pagiging walang pakialam. Tinatawag tayong pumili. Pumili na sumunod kay Kristo at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang paniyaya sa atin ng mabuting balita ay maging bukas ang puso sa mga gawa ng Diyos. Minsan, tulad ng mga tao sa mabuting balita, maaari nating pagdudahan o maliitin ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kung tunay nating kikilalanin ang presensya ni Kristo at sumunod sa Kanya, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapalaya at nagpapabago ng ating buhay.